Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Venus POV. Isang buwan na mula nang umalis si Jared. Niyayaya ako ni Lola na sundan si Jared sa New York. Pero hindi ako pumayag. Gusto kong bigyan siya ng oras para sa babaeng mahal niya. At hinahanda ko na rin ang sarili ko sa magiging desisyon niya pagbalik. Palagi na lamang akong sinasamahan ni Lola sa mall o kahit saan para siguro maaliw ako paminsan-minsan. Tinuturuan rin niya ako sa pagbuburda. Kaya minsan hindi ko namamalayan na nakakatapos na pala ako kahit isang maliit na bulaklak. Kahit abala pa siya sa maraming negosyo, maraming mapapagkatiwalaan si Lola na tumutulong sa kanya habang wala pa si Jared. Matyaga pa rin ako naghihintay sa kanya kahit walang kasiguraduhan kung kailan siya babalik. Hindi ko alam kung bakit ko rin natitiis ang ganito na maghintay na lamang kahit may karapatan naman ako sa kanya. Remember, asawa mo na siya, Venus. Pero mali pa rin eh. Alam ko kasi ang katotohanan na sa papel lang ang kasal naming dalawa. At kahit kailan, hindi niya ako magagawang mahalin. Masakit. Sobrang sakit. Minsan naiisip kong tama ba ako nang naging desisyon ng pagpapakasal sa kanya. Lalo lang kasi ako nasasaktan ngayon. At alam kong kasal na kami. Akala ko okay lang sa akin ang nangyayari. Pero habang tumatagal, lalo ko nakakaramdam ng pagkasabik na makita siyang muli. Palagi pa rin namang nadalaw sina Loie at Miguel dito para kumustuhan kami ni Lola. Kaya kahit papano, nakakalimutan ko na malungkot ako. Iba din kasi ang humor ng mga kaibigan niya. Palagi nila akong binibiro. Minsan nga pinapapili pa nila ako kung sino sa kanilang pipiliin ko kung hindi ako naikasal kay Jared. Mga lokong to. Balak pa akong ahasin, ang gagandang lalaki naman nila para bumungwit ng ibang babae. Nangingiti na lamang ako. Kahit maloko sila, alam ko may respeto sila sa isa't isa. Narinig ko din ang usapan nila tungkol kay Xander na may kinahuhumalingang babae, empleyado sa beach resort nito. Parehas na parehas ko daw dahil mahinhin din nito at maganda. Namula naman ako sa papuri nila. Pero si Prince, hindi pa siya dumadalaw dito. Hindi naman daw siya galit sa akin. Kailangan lang daw niyang umalis. Papuntang ibang bansa. Nalaman ko din na malala daw ang kalagayan ni Shalom. Nalulungkot ako para sa kanya. Napakabata pa niya. At napakaganda din niya. Mukha din siyang mabait para danasin ng ganong klaseng karamdaman. Pero mas nag-aalala rin ako kay Jared sa kung anumang magiging epekto nito sa kanya. Kaya sinasama ko siya sa gabi-gabing pagdarasal ko na sana gumaling ng babaeng mahal na mahal niya. Naalala mo siya, V? Ikaw kaya, naaalala ka niya? Sa mga kwento din sa akin ni Lola tungkol sa kanya, naniniwala ako naging ganun lang siya dahil sa labis na pagmamahal kay Shalom. Kaya labis din ito nasaktan ang iwan siya nito. Minsan tuloy parang gusto kong sisihin ang aking sarili. Kung hindi dahil sa akin, baka nakipagbalikan pa si Jared sa kanya. Kahit tinutulak ko siya noon na bumalik kay Shalom, ayaw naman niya. Sana tumanggi na lamang ako sa alok ni Lola. Sana kinausap ko na lamang siya. Na pagtratrabahuhan ko na lamang ang perang ginastos niya para sa akin mula noon. Syunga ka talaga, Venus. Pero huli na para magsisi pa ako. Dahil kasal na kaming dalawa at kailangan ko ng panindigan ang desisyon ko. Binibini, lalim ata ng iniisip mo. Napalingon ako sa nagsalita. Alam ko naman na sila lang tumatawag sa akin ng ganon. Kasalukuyan ako nag-i-spray ng mga bulaklak sa hardin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Tinawagan ako ni Lola, samahan daw kita sa bahay ampunan. Magdala daw tayo ng mga laruan, damit, tsaka pagkain para sa mga bata. Nakangiting sagot ni Loie. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ko. Siguro naisip rin ni Lola na kailangan kong dumalaw sa bahay ampunan. Teka lang, pwedeng magtanong?
Ano yun, Binibini? Wala ka bang girlfriend? Kasi nandito ka palagi. Kung hindi ikaw, si Miguel naman ang nandito. Kunot noong tanong nito sa kanya. Marami akong girlfriends. Pero hindi ko pa natatagpuan ang Binibini ko. Nakangiting sagot niya na ikinataas naman ang kilay ko. Sa itsura ni Louie, hindi na ako magtataka kung marami na itong naging kasintahan. Gwapo si Louie. Kung pagtatabihin nga silang magkakaibigan, para silang mga model sa isang men's magazine. Kaya mas lalo ako nagtataka kung bakit palagi na lang silang nandito. Hindi ko iniisip na dahil sa akin ha, pero kahit paano masarap silang kausap at napapatawa talaga nila ako. Bakit pa Binibini ang tawag mo sa akin? Pwede namang Venus na lang. Kagaya mo kasi ang gusto ko. Sayang lang naunahan ako ni Jared. Pero kung hindi pa rin kayo ikinasal, baka sakaling agawin ka namin ni Miguel sa kanya. Nakangising sabi niya sa akin. Mabuti na lamang at hindi ako nagpapaniwala sa mga nitong mabubulaklak na salita ng lalaki. Lalo na kapag sinasamahan ng ngisi. Bigla kong naalala ang pagtawag ng baby sa akin ni Jared. Siguro kakaisip ko sa kanya, kaya paulit-ulit rin niyang nape-play yun sa utak ko. Oh, bakit natahimik ka? Iniisip mo ba kung sinong pipiliin mo sa amin dalawa? Nakangising tanong niya. May kakapalan din ang mukha ng isang tono. Pektusan ko kaya? Pero medyo nasanay na rin ako sa kapreskohan nila, kaya natatawa na lamang ako. Kailan daw tayo pupunta sa ampunan? Pagbabago ko ng usapan. Tomorrow, si Miguel na ang nagpahanda ng dadalhin natin. Saad niya. Pagkatapos ng kaunting usapan at pagtitiis sa malakas na hangin ni Louie, nagpaalam na rin ito. Maswerte si Jared dahil may mapagmahal siyang lola. May mabait at maaasahan siyang mga kaibigan. Siguro dumadating talaga sa buhay ng tao na kailangan subukan ka ng Panginoon kung gaano ka katatag. At umaasa pa rin ako na matatagpuan ko mga tunay kong magulang. Kahit hindi ko sila makasama basta malaman ko lang na buhay pa sila. At kung bakit nila ako iniwan para mabawasan ang tanong ko sa aking sarili. Para makapag-umpisa na akong buuin ang sarili ko. Para sa akin maraming dahilan kaya pinipili ng magulang na malayo sa mga anak nila. Gusto kong malaman kung bakit nila ako iniwan sa ampunan. Maraming mga magulang na kahit nahihirapan silang palakihin ang mga anak nila, mas pinipili nilang maghirap, basta kasama lang nila ang mga anak nila. Pero bakit ako? Bakit kailangan nila kong ipamigay na lamang? Anong klaseng tao ang basta na lamang iiwan ng anak sa kung saan? Bago pa ako malunod sa pag-iisip, nagpasya na lamang ako na magpahinga para maaga kami bukas. Sabi ko rin ako makita si Mother Eden at si Sister Violi, pati na rin ang mga bata. Sigurado akong makakalimutan ko pa samantala si Jared. Habang nakahiga sa malambot niyang kama, ay parang naaamoy ko pa rin siya. Gusto ko na siyang makita at makasama. Hindi ko pa rin binubuksan ang mga regalo namin nung kasal dahil iniintay ko siyang bumalik. Umaasa? Oo, umaasa pa rin ako, no? Kahit pasabihan ako ng marupok, okay lang. Mahal ko eh. Ayoko maging masamang tao para tapunan niya ako ng kaunting pagmamahal. Ang gusto ko lang maging masaya siya sa kung sino man ang pipiliin niya. Kahit alam kong hindi ako yun. Ganun talaga siguro kapag nagmamahal ng isang tao. Yung totoo at tapat, kung ano ikakaligayan ng taong mahal mo, matitiis mo yun kahit masakit. Aray, ang lalim naman ng hugot mo, Venus. Tapos magugulat ka na lamang, sanay ka na. Kaya mo pala. At kaya mo siyang pakawalan. Maaga akong gumising upang paghanda ng pag-alis namin mamaya. Kailangan din kasi ni Lola na umalis patungong Thailand dahil magkakaroon daw ng emergency meeting kasama ang ibang shareholders ng kanilang negosyo. Nagkaalala na rin ako dahil baka bumagsak ang kalusugan ni Lola. Pero sinisigurado niya magiging okay siya at babalik din kaagad siya pag natapos na ang problema doon. Lola, sigurado po ba kayong kaya nyo na? Nag-aalalang tanong ko. Oo nga po, ako nang bahala. Alam ko naman na miss mo na ang mga tao sa ampunan. Pero umuwi ka din dito dahil baka umuwi si Jared. Paalam niya sa akin.
Niyakap ko siya at pagkatapos ay sumakay na siya ng kotse. Nurse Jane, alagaan mo po si Lola ha. Lagi mong imomonitor ang BP niya. Ikaw nang bahala. Paghabilin ko kay private nurse. Nangingilid ang luhang kumaway ako sa kanya habang papalayo ang sinasakyan niya. Napakabait ni Lola. Hindi siya kagaya ng ibang mayayaman na mataas ang tingin sa sarili. Kahit hindi ko hinihingi, binibigay niya. Binigyan niya rin ako ng black card na pwede kong gamitin kung aalis ako. Hindi ko naman yun ginagamit dahil hindi rin naman ako mahilig lumabas ng bahay. Kaya tinago ko na lang yun sa cabinet. Sana nga po umuwi na siya. Sambit ko. Papasok pa sana ako nang bigla kong natanaw ang mamahaling kotse ni Miguel. Karay, naka-Porsche'ng kumag. Mabuti na lang bihis na rin ako. Isang simpleng floral dress na kulay puti ang sinuot ko. Nilugay ko lang ang lagpas balikat kong buhok at naglagay lang ako ng konting pulbos at lipstick na bumagay naman sa simpleng ayos ko. Napansin ko din na medyo pumayat ako. Nakakapayat siguro talaga pagkapalagi kang may iniisip. Nakangiting bumaba si Miguel sa akin. Ngayon lang ba siya nakakita ng magandang babae? Char! Pinagmasdan ko ang kabuuan niya. Itim na slacks at long sleeve polo shirt na kulay royal blue naman ang sa itaas. Napakalinis ng tignan. At in fairness napakabango din niya. Kaya parang bigla akong nahiya nang umiti siya sa akin. In love ka na ba sa akin kaya ganyan ka makatingin ha? Nakangising tanong niya. Kapal din ang mukha mo no? Puro kakalokohan. Akala ko ba ikaw magdadala ng mga pasulubong natin sa mga bata? Bakit mukhang wala ka naman atang dala? Saka bakit ganyan ang suot mo? Para kang aattend ng meeting. Kunot noong tanong ko na ikinatawa niya. Siyempre, kailangan ko magpapogi sa'yo. Para naman makalimutan mo na si Jared. Parang may sumaksak sa dibdib ko nang maisip ulit si Jared. Kahit nasa tabi siya ng babaeng mahal niya. Hindi ako pwedeng magdesisyon na iwan na lang siya. Dahil kasal kami. I'm sorry, sambit niya. I'm just joking. Dagdag pa nito. Tipid akong ngumiti at inaya siyang makapasok sa loob ng bahay dahil kukunin ko muna ang mga gamit ko. Pagkatapos kong kunin ang bag, bumaba na rin ako. Nakangiti niya akong sinalubong at inabot ang paper bag na daladala ko pasalubong kay na mother at kay sister. Ako na, Miguel. Nakakahiya naman sa itsura mo kung pagdadalhin kita ng gamit ko. No, I insist. Ako na. Mabilis niyang naagaw ang paper bag kaya hinayaan ko na lang. Lumabas na kami ng mansyon. Matagal pa ba si Louie? Nagtatakang tanong ko. Malapit na yun, baka na traffic lang. Sagot niya. Napansin ko ang pagngisi niya habang nakatingin sa langit, kaya tumingala din ako. Nandito na siya. Kunot noo ako napatingin kasabay ng pagbaba ng helicopter sa likurang bahagi ng bahay. My God! Taray ha? Naka-helicopter ang kumag? Seryoso? Kunot noong tanong ko. Tumangulang siya sa akin. Umikot kami sa likurang bahay at nakita ko ang pagbaba ni Louie. Let's go! Nakangising wika niya. Naguguluhan akong tumingin sa kanilang dalawa. Papasakayin niyo ko sa helicopter? Hindi! Ayoko! Hindi pa ako nakakasakay sa ganun at natatakot ako. Baka kung ano pang mangyari. Don't worry, kasama natin ang pilotong si Louie. Para mas mabilis tayong makarating sa ampunan. Nakangising sagot niya. Marami pa ata akong hindi alam sa kanila. Pati ba ang maganda at malaking helicopter na ito pag mamay-ari nila? Hindi na ako nakatanggi ng alalayan na ako ni Miguel papunta sa helicopter. Kinakabahan man, nagtiwala na lang akong makakababa kami sa ampunan. Napapikit ako habang umaangat na ang helicopter dahil ramdam na ramdam ko ang naghahalukayan kong sikmura. Pucha, may fear of heights pa naman ako. Mga gago talaga kayo. Pinasuotan pa ako ni Miguel ng malaking earphone. Hey, open your eyes. Huwag ka matakot. Natatawang sabi ni Miguel sa tabi ko. Kapag namatay ako dito, naku, lagot talaga kayo sa akin. Nanginginig na banta ako sa kanila. Nararamdaman ko ang paghawak ni Miguel sa kamay ko. Kaya napadilat ako. Namangha ako dahil nasa himpapawid na pala kami. Grabe. Ngayon lang talaga ako nakasakay sa ganito. Napadako ang tingin ko sa ibaba. Napatingin din ako dahil sa magandang tanawin na nakikita ko.
See? Hindi naman nakakatakot, di ba? Sambit niya. Fuck you, Miguel. Yung kamay mo. Narinig kong saway ni Louie sa unahan. Inggit ka lang eh. Pagtuunan mo ng pansin yung ginagawa mo. Maraming girls ang iiyak pag namatay tayong dalawa. Naaasar na sabi ni Miguel sa kanya. Okay lang, basta kasama ko si Binibini. Nakangiting sagot ni Louie. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Kundi lang ako matinong babae, papatulan ko na itong dalawang to eh. Char, virgin pa ako no? Sa isip at sa kaluluwa. Teka, sa physical din ba? Oy, oo ha? May mga saltik talaga. Ilang minuto lang ang nakalipas, natanaw ko ng Haven's Home. Mabuti na lang, malawak din ang harapan ng ampunan, kaya pwedeng lapagan ng helicopter. Nawala rin ang takot ko sa heights dahil sa kanilang dalawa. Paglapag ng helicopter, natanaw ko kaagad sina mother at sister. Mukhang alam na nilang darating kami. Kahit malakas pa ang hangin, dahil sa paglapag ng helicopter, bumaba kami ni Miguel. Kaagad akong lumapit sa kanila. Mother! Sister! Isang mahigpit na yakap mula sa kanila ang nagpapanatag sa akin. Mabuti naman at dumalaw ka, Venus. Masayang bungad nila sa akin. Kaagad kong pinakilala ang mga kasama ko at nagbigay naman sila ng paggalang sa nakalakihan kong pamilya. Marami po kaming dalang pasalubong para sa mga bata, nakangiting sabi ni Miguel. Yun siguro yung kahon-kahon na nakikita ko sa likuran namin. Maraming salamat sa inyo dahil nag-abala pa kayong pumunta rito. Nahihiyang sabi ni Mother Eden. Wala po yun. Para din naman po sa mga bata. Si Louie ang sumagot. Masarap ang pakiramdam na makatulong sa kapwa, lalo na kung isa ka din sa kanila nung nangangailangan ka pa ng tulong. Maswerte ako dahil kay Lola at maswerte din ako dahil kahit may kahanginan ng mga kasama ko, marunong sila magpakumbaba para sa iba. Tinulungan namin silang maibaba ang mga laruan at supplies na dala namin. Kitang-kita ko sa mga bata ang labis na kaligayahan. Kaligayahan na hindi mapapalitan ng kahit na ano pang kayamanan sa mundo. Pagkatapos namin maipasok lahat ng dala namin, pumasok na kami upang kumain. Nagpa-deliver kasi si Miguel ng pagkain, kaya mas tuwang-tuwa ang mga bata. Sobra pa ang pagkain na yun para sa aming lahat, pero hindi siya nang hinayang sa kanyang gastos. Pagkatapos namin kumain, lumabas muna ako para magpahangin. Namiss ko rin naman ang man-made river na nasa harapan ko. Dito kasi ako tumatambay kapag kailangan kong huminga. Kapag naiisip ko ang mga tanong kung bakit ako naririto sa ampunan. Nasa ilalim ako ng malaking puno nang may marinig akong papalapit sa akin. Water? Alok ni Louie sa akin. May dala kasi siyang bottled water. Nakangiting kinuha ko yon. Salamat sa inyong dalawa ha. Sincere na sabi ko sa kanya. Wala yun. Nakita mo ba ang ngiti ng mga batang yun? Masarap yun sa pakiramdam. Wika niya. Lalo na siguro kung sa labi mo yun nagmula. Dagdag pa niya. Kinunutan ko siya ng noo. Alam mo, kung hindi ko asawa si Jared, hindi pa rin kita sasagutin. Humaba ang uso niya at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Bakit naman? Nasa akin na kaya ang lahat ng katangian para magustuhan ng mga babae. Kwapo, mayaman, mabait, at gentleman rin naman. Kaya nga marami naghahabol sa akin eh. Wika nito na ikinatawa naman niya. Hangin? Grabe. Alam mo kung bakit? Masyadong masarap sa tenga mga biro mo eh, kaya marami kang napapaikot na babae. Natatawang sabi ko sa kanya. Sasagot pa sana siya nang mapalingon kami kay Miguel na humahangos papunta sa aming dalawa. Baka sa mukha niyang hindi magandang sasabihin niya. Bigla ako nakaramdam ng kaba. Louie! Venus! Bakit? Seryosong tanong ni Louie. Ramdam niya rin siguro sa boses ni Miguel na may hindi magandang balita ito. Wala na daw si Shalom. Kasabay ng pagbagsak ng hawak kong bote ng tubig, ang paglambot ng binti ko, napahawak ako sa katawan ng puno. Napakapit ako. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hindi ko naman siya kaano-ano, pero bakit malaki ang epekto na mas mambalitan yun sa akin? Naging maagap silang daluhan ako na makatayo. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Tangulang ang naging sagot ko.
Kailangan na nating umalis, seryosong saad ni Miguel. Ngayon ko lang sila nakitang sumeryoso ang muka. Kahit hindi nila sabihin, alam kong apektado din sila sa pagkawala ni Shalom. Nagpaalam kaagad kami at babalik na lang kami sa ibang araw. Tahimik kami nakasakay sa helicopter. Narinig kong kausap ni Miguel si Xander. Hindi na rin ako nagtanong pa dahil wala akong lakas ng loob. Nang makalapag na kami sa mansyon, nagpaalam na kaagad silang dalawa sa akin. Nagmamadali silang umalis pagkatapos nila magbili na magpahinga na ako at huwag aalis ng bahay. Nangihina ako umakyat ng kwarto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong damahin si Jared. Gusto ko siyang makita. Pero alam kong hindi yun makakabuti sa amin dalawa. Kinabukasan wala pa rin akong ganang bumangon. Hindi pa rin dumarating si Lola. Ayoko naman tawagan siya dahil baka maabala ko siya. Kinuha ko ang phone at pinagmasdan ng numero ni Jared. Hindi ko pa siya tinatawagan dahil nag-iintay ako na siya mismo ang makaisip na tawagan ako. Pero kahit isang beses, wala akong natatanggap sa kanya. Gustuhin ko pang marinig ang boses niya at i-comfort siya. Hindi ko alam kung kaya ko. Naalala niya pa ba ako? Kagaya ng pag-aalala ko sa kanya. Namimiss niya din kaya ako? Gaya ng pagkamiss ko sa kanya. Alam ko naman na hindi niya ako mahal gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Lumipas ang maghapon, hindi pa rin ako bumababa. Naligo lang ako at nagbihis. Tumikim lang ako ng konting pagkain na dala kanina sa kwarto ko. Pero wala talaga akong gana. Lumipas ang maghapon pero nakatulala pa rin ako habang nakaupo sa ibabaw ng kama. Nakakailang balik na rin dito si Manang Teresa para kumustahin ako at para pakainin. Pero hindi pa rin ako bumababa. Nalulungkot ako, nasasaktan. Pero hindi ko matukoy ang dahilan. Hihiga na sana ako sa kama upang magpahinga nang bumukas ang pinto. Jared? Kaagad akong bumaba ng kama at sinalubong siya ng yakap. Bumalik ka na! Humihikbing sambit ko. Nag-angat ako ng tingin upang makita ang mukha niya. Malaking binagsak ng katawan niya. Sabog din ang buhok niya at makapal na ang tumutubo niyang balbas sa mukha. Nakita ko malamig at walang emosyong mga mata niya. At iniwasan akong tignan. Ayoko pa sana siyang bitawan pero naramdaman kong ayaw niya sa ginagawa kong pagsalubong sa kanya. Saka ko nalang napansin ang brown envelope na nasa kanang kamay niya. Tuluyan ko nang nailayo yung katawan ko sa kanya. Pagod ka ba? Ipaghahanda kita ng pagkain. Nanginginig ang boses kong tanong sa kanya. Pinahid ko ang luha ko sa pisngi. Kinuha ko ang suit na bitbit niya. Mag-usap tayo. Napatigil ako na magsalita siya. Seryoso pa rin ang tingin niya. Malamig ang pakikitungo sa akin. Ano namang pag-uusapan namin? Makikipaghiwalay na ba siya? Kakakasal pa lang namin, di ba? Wala ding divorce dito sa Pilipinas. Bakit? Kinakabahang tanong ko. Inabot niya sa akin ang brown envelope. Kinuha ko yun sa kamay niya. Open it. Utos niya. Dahan-dahan kong kinuha ang papel sa loob. Bumungad kaagad sa akin ang isang tseke. Pero hindi ko yun pinansin. Sa halip ay napadako ang tingin ko sa kasunod na papel. Annulment? Ang malinaw kong nabasa. Teka, ano to? Oo, pirmahan mo na't umalis ka na. Teka, ano? Tama ba narinig ko? Napamaang ang labi ko sa narinig mula sa kanya. Gusto na niyang ipawalang bisa ang kasal namin? 500,000. 1? 2? 5 million? Or billions? Ikaw nang bahala kung magkanong halaga ang kailangan mo para makapag-umpisang muli. Ipapaasikaso ko agad yun sa sekretarya ko para maipadala sa'yo. Pero huwag ka nang babalik sa ampunan dahil siguradong mahahanap ka ulit ni Grandma. Dagdag pa niya. Naginit ang sulok ng aking mga mata at hindi ko na napigilan na umiyak sa harapan niya. Pero wala man akong nakikitang pagbabago sa tingin niya sa akin. Akmang lalabas na siya ng kwarto nang pigilan ko ang braso niya. Teka, Jared. Bakit? Paus na tanong ko sa kanya. Patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha ko. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan si Shalom. Umaasa akong pagbalik ko, pirmado mo ng papeles na yan at wala ka na rito. Mabilis niyang binawi ang braso niya na hawak ko at agad siyang lumabas ng pinto. Bakit? Puro bakit ang tanong na nasa isip ko ngayon. Ngayon pa ba? Na minahal ko na siya?
Akala ko okay na kami. Tuluyan ako nalugmok sa sahig. Hinawakan ko ang aking dibdib dahil pakiramdam ko hindi na ako makahinga. Bakit napakadali para sa kanya ng lahat? Bakit kailangan niyang gawin to sa akin? Bakit kailangan niyang sabihin pa yun? Alam kong hindi ko kayang palitan si Shalom. Pero hindi ko naman hinihiling yun dahil ang gusto ko lang manatili sa tabi niya at makasama siya. Gusto kong magsisigaw ng malakas at magwala. Kaso wala akong pambayad kapag may nabasag ako mamahalin. Putya naman. Nandulumo akong tinignan ng annulment paper na binigay niya. Gustuhin ko man lukutin yon o punitin, hindi ko kaya. Sigurado akong nagdesisyon na siya para sa aming dalawa. Ilang oras kong tinignan ng papeles. Natuyo na rin ang luha ko pero andun pa rin ang sakit. At kung ito ang gusto ni Jared, wala na akong magagawa pa. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang ballpen sa cabinet. Akala ko tama ang desisyon ko. Akala ko mahal niya rin ako. Akala ko lang pala yun. Muling lumandas sa mga luha ko na akala ko'y ubos na nang pirmahan ko ang annulment paper namin. Wala akong karapatan na humingi ng kahit na anuman sa kanya dahil alam kong hindi naman ako nagkaroon ng puwang sa puso niya. Pinunit ko ang tseke upang malaman niyang wala akong gusto na kahit na ano sa kanya. Nagpakasal ako sa kanya na walang inaasahang kapalit. Kaya dapat lang na umalis ako sa bahay niya na walang aasahang kahit na ano. Shit, Venus. 1 month lang kayong kasal. Mabilis kong inimpake ang mga gamit ko. Kung ano ang dinala ko pagpunta rito, yun din lang ang inayos ko sa malaking bag. Lahat ng binili ni Lola para sa akin iniwan ko. Kahit isang kusing wala akong dinala dahil hindi ko naman yun pinaghirapan. Nag-iwan ako ng sulat kay Lola bilang pasasalamat at paghingi ng tawad. Mas doble ang nararamdaman kong sakit dahil napamahal na ako sa kanya. Pero alam ko na ito ang tama kong gawin. Mabuti na lamang at malalim na ang gabi na magpasya akong bumaba, bitbit ang mga gamit ko. Hindi pa rin maampat ang luha ko sa pagpatak. Pinagmasdan ko muna ang buong bahay bago ko binuksan ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, bumagsak sa harapan ko si Jared kaya nagulat ako. Jared! Baby, dahan-dahan lang kasi. Boses ng babae, malanding babae. Lumaki ang bukas ng pinto at nakita ko ang kasama niya. Halos luwa ng kaluluwa nito sa iksit sa hapit ng damit. Sa isang pokpok niya ba ako ipinagpalit? Kung alam ko lang na yun lang ang gusto niya, nung una pa lang umalis na ako. Sino ka? Tanong ko sa babae. Ako? Just call me May. Nakangising sabi niya. May? May kalandian ha? O May kati sa katawan. Hawak niya sa braso si Jared na nakasubsob naman sa akin dahil sa kalasingan nito. Ikaw, sino ka? Tanong niya. Ako? Asawa niya? Wala sa loob na sagot ko sa kanya. Ha? Asawa? Hello? Pinirmahan ko ng annulment paper, di ba? Ay, mabuti naman. Dalhin mo na siya sa kwarto niyo. Baka sukahan pa ako nito eh. At ayoko rin makipagsabunutan sa'yo ha. Kaya sa'yo na siya. Bye-bye. Nakangising wika niya sa akin. Teka! Bago bitiwan si Jared, balak ko pa sana siyang tawagin pero mabilis na siyang umalis. Jared, hindi kita kaya. Ang bigat mo eh. Reklamo ko sa kanya. Dahan-dahan akong humakbang paakyat sa kwarto namin. Hindi ko alam kung paano kami nakaakyat. Puro ungol lang ang naririnig ko sa kanya. Nangihina akong binagsak siya sa kama. Napatukod ako sa tuhod ko dahil sa sobrang pagod at bumawi ng paghinga. Pagkatapos ay tinanggal ko ang sapatos niya, niluwagan ang necktie niya. Magpahinga ka na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nangilid ang mga luha na sambit ko sa kanya. Pinahid ko ang luha ko. Bibitawan ko na sana ang kamay niya ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Aalis na ako gaya ng gusto mo. Lalo lang niyang hinigpitan ang hawak niya sa kamay ko. No way. Don't leave me. Huwag kang umalis. Mahal kita.